Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po balik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess, ask. Sa Tagalog po, kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. Oo, wala namang bayad yung pagtatanong. Kaya marami napapahamak po Oo. Pwede naman magtanong, malalaman ng sagot, hindi nagtatanong. So, itanong mo lang. Ako magtatanong, gusto mo bang makaahon sa pagkakautang at mabuhay ng masagana? No, kami na nagtatanong, sagot! Alam ko na sagot mo. Malamang, oo ang sagot mo. At Yes. kung oo sagot mo, makinig kang mabuti dahil pag-uusapan po natin ngayon ay ano-anong dapat gawin para makaalis na sa tanikala ng pagkakautang or sa ating episode na Stop Kaso Sweldo pa lang, ubus na. Kasi ang masakit na katotohanan, maraming pamilya ngayon ang dumaranas nitong, ay, lumipad na kasi sweldo pa lang, ubus na. Or hindi nga nakita minsan, di ba? Parang may iba nang nag-withdraw sa ATM niya. Yan. So alam niyo po, to most of you po, alam niyo po itong pinag-uusapan natin. And to some of you, sana the most, na i-experience niyo po itong kasusweldo pa lang ubus na. Na ang good news po, pwede po itong itigil. Yes. At may proseso po kami ituturo sa inyo at kung gagawin niyo lang, malaki po posibilidad na matigil na itong kasusweldo pa lang ubus na. Base sa experience namin, napakahirap talagang malagay sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero ang good news, lahat naman talaga ng problema may solusyon. Kailangan lang nating alamin, gawin, di ba? At yung sinabi natin, maging maagap ka. Totoo po yun. Yun po yan. Mahirap po itong sitwasyon na to. Kaya alam po namin, kailangan nyo pong malaman yung solusyon. At ibang solusyon na sasabihin namin, medyo mahirap. Oo. Pero the good news is, pagkatapos sa paghihirap, giginawa po ang buhay nyo kung gagawin nyo po. Hindi ito madali. Pero kailangan seryoso ka, Mm-hmm. 'di ba? Kaya kung hindi ka seryoso, wag mo nang ituloy. Wag mo nang ituloy implement yung gagawin. Kaya dapat simulan nating maging seryoso sa paghihinto ng ng kasisweldo. Sa patong seryoso, kung di po kayo seryoso, makinig at gawin yung mga tuturo po namin, patayin nyo na po yung TV. Sayang lang po kasi nakikinig kayo sa radyo, tigil nyo na po ito kasi sayang lang po yung wala pong mangyayari, pero alam ko seryoso ka. Kaya makinig kang mabuti, may mga pagagawa kami sa iyo na siguradong pag ginawa mo, malaki po magiging impact nito sa iyong kaperahan at kasusweldo pa lang. Una, kumuha ka ng papel at ballpen. Ayan. So, Teka, kung ikaw yung nagda-drive at nanunood, huwag kang kukuha. Huwag kang kukuha, mamaya mo na gawin. No? I-replay mo na lang kung pwede mo naman panoorin sa YouTube o sa Facebook. So habang nanonood po kayo, kung pwede, kung kaya nyo po yung papel at yung ballpen ay dyan lang sa tabi-tabi, kunin nyo na. Babili, sige, hintayin namin kayo. Bigyan namin kayo na ilang segundo. Kunin nyo. Pero kung wala, medyo talaga hindi. Pakinggan nyo na lang mabuti pag-uusapan natin. At gawin nyo mamaya. Gawin nyo mamaya. Okay. Sana may ballpen at papel na po kayo. By the way, kung wala namang ballpen at papel, pwede sa cellphone. Pwede baka, hindi lang ganun kagandaan yung papel sa cellphone, pero pwede na rin. Pero mas maganda papel at piece of paper. Pangalawa, itupi mo yung papel sa dalawang bahagi. Yan ang nga po sinasabi ko. Mahirapan itupi yung cellphone. Hindi pwede itupi. Yun sinasabi ko, hindi pwede itupi ang cellphone, kaya mas maganda papel. So, kung bond paper po yan, o long pad yan, o pad paper yan, o sa mga iba, intermediate paper, meron po ba nun? May tutupi mo. At meron pa, yellow pad yan, okay? Itupi mo lengthwise. Di ba ganyan kayo papel? Itupi, gano'n. Itupi. So magkakaroon po ng guhit sa gitna. Ibig sabihin na. Pag natupi na mga bilhin. So isulat mo kung magkano ang kinikita mo buwan-buwan dun sa kaliwa. Sa kaliwang bahagi ng papel. Ito po ito na yung papel. Ito yung papel. Sa kaliwa, lagay mo, income, kita. Pero, magkano ang kinikita mo buwan-buwan? Sweldo, 15, 30. or Lahat ng natatanggap mo, kung meron kang pension, di ba? Whatever. No, na natatanggap mo, komisyon, sa iba't ibang mga pinagbebenta mo, or whatever. Or nagbenta ka, for example, ng gamit mo sa bahay, ilagay mo. Basta kinita mo po, kinikita mo sa isang buwan, isulat nyo po yan. Pero kung mag-asawa kayo, sulat nyo yung kinikita nyong dalawa. Ayan. To most of us right now po, pareho kayong kumikitang mag-asawa. So, kita ni Mister, kita ni Mrs., isusulat nyo sa kaliwang bahagi ng inyong papel. Sulat. Kasi importante po, ang tawag po natin, gusto nating malaman magkano ba talaga ang kinikita ng iyong pamilya. Tawag po namin dyan, family
income. Isa pong tinuturo po namin ni Ma'am Evelyn, dapat po ang financial management should be a family affair. Dapat po pamilya ang nagmamanage. Napakahirap pong i-manage kung may pera si Mr. may pera si Mrs. So, unang sitwasyon, sulat at ang hindi kita ni Mr. at ni Mrs. Kung meron pa. Kung meron kayong negosyo, may kumikita rin, sulat po yung kita. Take note, ang susulat, yung kita, hindi po yung benta. Yan. Pagkatapos noon, itotal mo. No, itotal mo lahat ng iyong kinikita. So makikita mo, 'di ba? For example, income ni Mr., Okay, income showing ni Mrs., 25,000 si Mr. commission, 25,000 si Mrs. So 50,000. 50,000. Yun po yung total family income. Nakaintindihan? So lahat po ng kinikita, isulat sa kaliwa. So nakalagay na doon lahat ng income mo. And then, Step number 5. Step number 5. pinatabi namin kanina yung papel. So, ang gagawin naman natin, isulat mo kung magkano naman lahat ng gastos mo. Doon naman ilagay sa kanang bahagi Kanan. ng papel. Kaliwa, kita, kanan, gastos. So, ito naman gagawin nyo. Isa-isayin nyo lahat ng pinagkakagastosan nyo buwan-buwan. Halimbawa, renta, internet, bayad sa Kuryente. tubig, kuryente, kung may association dues na Pagkain. binabayaran. Yes. Pamasahe. Gasolina, Pampamasahe. mente, Alam mo yun? Pamasahe, sasakay ka sa sasakyan. oh, Pampamasahe, nagpuputak sa spa. ganon. Oo, pwede yun. Kung gumagastos mo. So, Oo, lahat po. Lahat. Pati po bisyo. Oh, kasama yun. Alak, sigarilyo, sugal, ano pa? Entertainment. Ayan. Oo, lumabas Online ka, sabong. nagsine ka. Yan. O kaya kasama na dyan yung mga, ang tawag doon? Online Chichirya. shopping. Oh, yeah. Chichirya. Yan. So, basta po, lahat ng normally pinagkakagastosan yung buwan at ang malaki po dyan, tuition fee. Sabi nila, sir, Yes. tuition fee, sir, every cent po binabayaran yan o every year Di-divide mo. Yan. Ang kailangan po, buwan-buwan, kung every year kayo nagbabayad, assuming 12,000 ang tuition fee ng anak niya, divided by 12, 1,000 pesos ang gastos nyo buwan-buwan. Kung every SEM naman po, nag-aaral ng college student niya, binabayaran niya 24,000 divided by 6, 6 na buwan lang. So, 4,000 naman. So, dagdag pa dyan, allowance, projects, school Ay, paano yung bus. insurance? Kung nagbabayad ka ng insurance, magkano binabayad mo? Yes. Buwan-buwan. So, gusto po namin isulat nyo lahat ng inyong pinagkakagastosan. Maintenance ng sasakyan, real estate taxes, di ba? Siguro po, by this Ang time, dami. sa dami ng sinabi namin, parang ayaw nyo nang gawin ang pinapagawa namin dahil sa parang napakahirap naman po yung pinapagawa nyo. Itigil na natin to. Pwede nyo naman po itigil. Para hindi rin matigil ang kasasweldo pala. And then, Kumusta? tutuloy lang yung Tutuloy lang po, buwan-buwan. Take note ha, itong pinapagawa po namin sa inyo, may konting hirap. Pero yung hirap ng kasasweldo palang ubos na, napakalaki po nung kumpara sa pinapagawa po namin sa inyo. Kaya po iling po namin, itong pinapagawa, konting hirap lang to, hindi po to ganun kahirap kumpara po sa hirap, pasakit, problema, stress na yung pinagdadaanan. Yes. Dahil po sa kasasweldo Pero palang kung ubos na. seryoso kayong tapusin na ang kasisweldo palang ubus na, Tuloy na rin. tuloy natin, no? Sa yung pagsusulat ng gasto, sama mo na yung mga telephone bill, cellular phone, no? At kung ano na pa. Kailangan mo isulat lahat ng ginagastos mo buwan-buwan. Dapat mas madetalye, mas maganda. Yan. So, detalyin nyo po lahat ng bagay na yan. Sana maisulat nyo po at malaki po ay matutulong yan para matapos na ang kasasweldo palabos na. And then, itotal mo na. Itotal mo na. Di ba kanina, halimbawa, ang sweldo niya, halimbawa, ang pinagkukuhanan nyo, 50,000! 50,000, di ba? So, itotal mo naman ngayon lahat ng, di ba, Gastos. ng gastos mo. 60,000! O sakaling hindi mo bakit naging 60? 60,000 expenses niya eh. Paano 50 lang? Inuutang niya 10,000 naman. Yun. Yun po nangyayari. Oo. Ang ganda po dito, makikita niyo po talaga kung sobra gastos nyo o kulang ang gastos nyo o kulang ang sweldo nyo. So, yung pong purpose, itong unang step na binigay po namin sa inyo, malaman nyo kung nasaan ang estado ng inyong kapirahan. Yes, oo. And by the way, kung ikaw ay nagda-drive, mamaya balikan mo to para ikaw gawin mo naman ito. Yan, napaka-important. Sa aming pagbabalik po, itutuloy pa po natin yung ibang step na dapat nyo gawin para matapos lang kasasweldo pala. Ubus na. Magbabalik pa, Buhay Unleashed. Wag BBTO.